Andito kami ngayon sa Roxas, Palawan at nag-i-inspect kami ng property. This is an overlooking property by the beach. Ayan. So dito medyo hilly side sa part na to. Tapos sa kabilang side naman ay dagat. Kasama ko ngayon si aking partner si Ian na kumukuha ng drone video. And so from Roxas proper, mga 5 minutes away lang itong property na ito. Dito rin pala makikita mo yung mga islands dito sa Roxas, Palawan. Di ba dito rin yung mahal na isla? Sa Banwa. Banwa, di ba? Yung pupuntahan natin sunod. Kaharap. Kaharap ng Banwa. Ang total area ng property na to is 8 hectares. It will be subdivided into smaller lots. Ayan, para maging affordable din sa mga gustong bumili. So andito ako sa beach side, no, sa beach area ng property. At yun, medyo mabato, pero maganda yung view. Ayan. Yan yung makikita nyo dito. So dito sa part na to, kitang-kita nyo naman yung humahampas na tubig dagat sa mga bato. So kapag naririnig nyo yung ganitong tunog ng dagat, no, tunog ng hampas ng tubig sa mga bato, napaka-relaxing nito. May mga pebbles tayo makikita rito, pero still this is a good property na pwede nyong i-invest dito sa Roxas, Palawan. Napakaganda ng view, napaka-relaxing. Dito makikita mo yung mga island dito sa Roxas, Palawan. Lakad tayo ng konti dito. Ayan. Okay, so yung mga pebbles, ayan, ganito. Okay, maganda yung pebbles, hindi naman siya yung matatalo sa pebbles talaga. And dito yung beach area niya. Napakaganda ng puno na to, oh. Ayan. So, picture perfect kapag nakaupo ka sa ilalim ng puno na to. Ayan, balik na tayo sa taas. No, sa tingin nyo sa property na to, alam nyo kasi no, yung mga beaches, iba't iba yung yung itsura ng mga yan. Marami sa atin ang idea ng perfect na beach is pure white sand beach. Pero yung beauty ng ganitong klaseng beach, yung mga bato, para siya nakaka-therapy. Meron palang duyan dito. Maglagay ka lang ng duyan dito, pwede ka na matulog maghapon. Relaxing. Yan, tulad ng duyan na to, oh. Yan, so may duyan dyan. Tapos meron ditong balsa. Siguro sa mga isda to. Okay. So ayan, balik na tayo sa taas. So a few meters from the beach ay itong kalsada natin that connects to yung main sa town proper natin. So itong kalsada na to, papunta ito sa town proper ng Roxas, Palawan. Yan. Again, ito yan. So kapag nandito ka, mas mataas ka na, meron ka ng overlooking view. Lalo na kapag andito ka sa taas na to. Pre, pakita ko. So ayan, after nung first property na na-inspect namin dito sa Roxas, Palawan, pupunta naman kami sa second property. By the way, pag pupunta kayo ng Roxas, Palawan, or if you are going to El Nido, usually
Dito humihinto yung mga van na may sakay ng mga turista at dito sila kumakain ng tanghalian o kaya dito sila nag-stop para kumain. Tara! So next stop natin pre, Tumarbong na. Barangay Tumarbong. Barangay. So ayan, nandito kami sa Barangay Tumarbong sa Rojas at ini-inspect namin itong isang property dito na for sale. So this is a 2-hectare beach property. Maraming nyog. Meron ding kalsada papunta rito. Sakop ito ng Rojas, Palawan. Ayan. So pupunta tayo ngayon sa beach area para makita yung buhangin. So dito sa beach na to, magandang view. So parang cove ito eh. Ayan. So, cove ito. And then merong magandang view ng bundok sa may left side ko. So andito ako sa beachfront mismo. Kung alam nyo yung pinakamahal na resort sa Palawan or sa buong mundo, I think it's yung Banwa Resort. I'm not sure lang kung sa Palawan or sa Pilipinas siya pinakamahal or sa buong mundo or sa Asia, pero that is Banwa Island, katapat na katapat lang ng isla na to. So flat din yung area. Ayan, flat. And then yung sand is powdery din yung sand. Hindi siya masyadong white, pero hindi rin naman siya black, parang medyo beige yung kulay ng sand natin. So ito yung kulay ng sand. Kapag basa, medyo parang brownish siya, pero pag natuyo, parang grayish ng konti. So isa sa maganda sa beach property na ito, maraming nyog. Ayan. Punong-puno ng nyog. Aside sa puno ng nyog, mayroong puno ng mangga, may puno ng sampalok, tapos may mga puno ng kasoy. Okay, ito yung mga puno ng kasoy. Actually, depende naman sa gamit yan. So, maganda lang dun pre, malapit sa ano? Sa bayan. Sa bayan. Ayan nga. Kaya marang okay nga siya, pre. Parang private resort mo. Diba? Maliliit na cut. Pero yun, magkano presyo doon? 1,000 per square din. 1,000 per square. Pero yung kanila kasi 1 hectare mahigit lang naman kanila doon. Ah, sa magkakapatid yun. So, yung maganda kasi cut-cut. So, kung 1,000 okay lang. May benta ng ganong amount. 1,000 per square, tapos ikakat na maliliit. Mga 1,000 square meter yung Ano pre? 8.6 hectares kasi yun. Oo. Kanin sila maghahati. So mga 1 hectare. More or less 1 hectare bawat isa sa kanila. So, yung kunwari, parte niya, yun yung benta niya. Yung sa kanya, ikakat niya sa maliliit o hindi na? Hindi, ko, hindi. Hindi na. Pero mayroon siyang beach, yung kanya mismo yung beach. Meron. Lahat, actually, yung pagkakakat daw nila, base sa kwento nila, lahat sila may access sa beach. Eh di, ang nipis na ng beach nila. Nipis na nangyayari. Ah, Nangyayari okay. yung gawin nga, yung beach, pero common, Common area. Para walang pwede magsarado. Ay, hindi pwedeng ibenta yung beach pag ganun. Hindi, parang mangyayari, ano na lang, paro sa restriction na magiging common, Ang sayang. Ang bubong niyan, yero na yung bubong niyan. Oo, yero na yan. Ano saan yung yero? Ang ideal na pwede mong itayo sa property na to ay isang private resort. Meron ka ditong malawak na flat na lote kung saan pwede mong ilagay ang iyong private villa at meron ka ding beach. Tapos dito sa part na to, meron ka ditong parang palaisdaan na pwede mong pwede ka magpalaki ng mga isda. Tapos marami kang puno dito. Ayan. Hanggang dyan na lang ang ating property inspection today. See you po sa mga next na trip natin dito sa Palawan.